Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan ay gusto ko pong pag-usapan natin. Bali kanina po kasing hapon, nagtungo po kami sa Esplanades para po mag-conduct ng survey po. Bali itong survey na to, ang nakaisip po nito ay si Joshua Corfus. So sinama niya po kami para makapag-interview po kami ng mga kababayan natin dyan. So ano nga po ba yung tinanong natin sa ating mga kababayan. So, syempre, unang-una po, ang tinanong namin is kung ano po yung masasabi nila dito sa Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni First Lady at ni PBBM. And second po, dahil nga magto 2 years na si President Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas, ay tinanong ko rin po sila kung ano po ang masasabi nila sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. At ayan nga po, naka-interview po tayo, pinaunlakan po tayo ng iba nating mga kababayan, no? So ito po, ipi-play ko po at panoorin niyo po. Ayan, ma'am, ano pong pangalan niyo, ma'am? Loretta Codina po ng Cebu. Ay, wow. Ma'am, galing ka ba Cebu? Hindi, galing si Presidente kahapon doon sa Cebu. Ayan, ma'am. Tanong lang namin, ma'am, kung ano pong masasabi niyo dito sa proyekto ni President Bongbong Marcos. Bali, sa totoo lang, nakita ko lang to kanina doon sa Facebook account. Tapos, galing ako ng Quezon City, pumunta ako doon sa, sa Mandaluyong. Papunta naman ako ng Calamba ngayon. So, bago ako pumunta ng Calamba, pinuntahan ko muna to. Sinadya niyo talaga ba? Sinadya namin, lakad namin ang mula sa Quiapo. Oo. Ang layo. Layo. So, hinanap talaga namin kung ito na ba yung nakita ko kanina sa Facebook. Opo. Maganda po na proyekto to dahil kasi may iba yung Pag narinig yung Ilog Pasig kasi na. pag Ilog Pasig, alam natin agad Madumi. yun. Pero at least dito, hindi naman ganun nakalinis, pero at least nagsisimula na dahil sa mga ganitong mga views. So at least makukontent din natin instead na pumunta, supposed to be ako yung sa, ipupuntahan sana natin palagi. Manila Bay? Hindi. Ay, saan ba? Sabi ko sa Makati rin. Ay, sa Makati. Binis, parang gano'n. Sa Binis. Yung mall, yung parang mall po. Sa BGC. Yan. So, at least ito, may iba na naman pupuntahan ng mga dito, dayuhan. So, ma-appreciate nila dahil tatak Manila na to. Oh. Ma'am, bilang magto 2 years na kasi si PBBM po bukas, ano pong masasabi niyo, ma'am? Actually, ako po isang provincial coordinator ng Maharlika Marcos Loyalist. Provincial coordinator ng na sa Region 7 po. Sa Central Actually, sa Luzon. ngayon, pumunta po ako dito dahil may pina-process din kami na para sa mga project ni Anong masasabi niyo, ma'am, sa ni PBBM? Yun po, marami siyang ginagawang proyekto na kailangan lang nating suportahan. Dahil nakikita naman natin na kanyang ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya. At ako'y naniniwala na tulong-tulong lang tayo, suportahan natin at magagawa itong lahat. Ayan, so napakaganda po ng mensahe niyo. Sayang lang hindi ko nasunod yung magbibihis pa sana ako ng bagong Pilipino. Bigay niya sa amin. Opo, maraming salamat po. Thank you po. Dito sa Pasig River. Okay po, maganda. Maganda yan. Pwedeng tambayan ng mga estudyante. Pwede po. Pamparelax. Oo. Taga rito yata sa atin nag-aaral. Bali, nakakapunta talaga kayo dito noon pa nung hindi pa siya na-develop, no? So, anong masasabi niyo po dito sa proyekto na to ni President Bongbong Marcos na mas pinaganda po itong Esplanades? Maganda po. Nakakatulong po pang relax din. Kakastress ko sa Oo. Ayan, sige po. Thank you po. Pangulo kasi, 2 taon na bilang presidente. Siyempre, bilang isang Pilipino, anong masasabi mo sa kanyang pamumuno? Okay naman po. Goods. So, approve sa'yo si Pangulong Bongbong Marcos. Opo. Thank you po. Thank you po. Thank you. Maganda naman siya. Sana nga ma-maintain Yung kalinisan po. Okay naman. Kasi dati, di ba, puro kalat-kalat. Opo. At least ngayon, may view, maganda, pasyalan. Opo. Parang naging tourist attraction na po talaga, no, ma'am? Attraction.
Lalo na pag natapos po ito kasi magkakaroon po ito ng 9 segment. Itong buong to, opo. Agad doon sa ng Pasig yata. Yes, Opo. mas pa yata, Magkakaroon ma'am pa eh. yata ng parang sa Kabila, ma'am. Kabilaan, Hindi, ma'am. parang yung sa yung may bangka. Yung ferry, ma'am. Oo. Pasig Ferry. Tapos maliban doon, ma'am, magkakaroon din dito ng mga floating markets, mga stalls, ganyan. Na Ako yung kagaya sa McKinley, yung may parang Venice na po, no? Ito mahaba, ma'am eh. 25 Opo. kilometers. okay naman. Maganda naman yung project. Ma'am, magto 2 years na kasi si President Bongbong Marcos bukas po. So ano pong masasabi nyo, ma'am, kay President Bongbong Marcos? Sa akin, sa totoo lang, maraming problema talaga yung Pilipinas. Pero hindi naman kasi kaya lang ng presidente. Marami naman kasi factors para maging ano yun. Sana lang, mas tuunan ng pansin, lalo na yung mga, natin, yung basic commodities natin. Yes, Para yung mga taong mas mahihirap, makinabang doon sa mga project. Lalo na yung sa mga medical assistance para sa Opo. mga sa mga senior citizen. Yun kasi yung mga kailangan talaga. Maraming may mga sakit na mahihirap talaga. Sana yung mga government hospital mai-provide yung yung pangangailangan ng mga tao. Yun lang po. Thank you po, ma'am. Salamat, ma'am. Sir, magandang hapon po. Sir, anong masasabi nyo dito sa proyekto ni President Bongbong Marcos? Maganda. Mayroong napapasyalan yung mga tao. Mayroong kahit paano, pinapupuntahan, napapasyalan. Sa kahit gabi, bukas yata. Opo, sir. Sir, magto 2 years na po kasi si President Bongbong Marcos bukas. So, kayo po, sir, ano pong masasabi nyo sa pamumuno ni PBBM? Kasi maraming negative. Pero, kasi pangako niya dati, 20 sa kilong bigas. Bali, siya, sir? Tao, eh. Bali, kasi siya, sir, pangarap din ni President Bongbong Marcos talaga. Yun nga, sir, yun nga rin po yung namin. Iba na yata panahon niya. Siyempre, hindi naman pwedeng bumalik. Opo. Kaya siguro kung may ibaba sa 20, Mahirap din, hindi na rin maibabalik siguro yun. ang tatamaan naman dun, pag ibinaba sa 20, magsasaka. Ang nagiging problema kasi, sir, sabi ni President Bongbong Marcos, yung sa traders po. Yung parang middleman nila kasi nga kompetensya sa pataasan ng pagbili. Syempre, pag binenta na sa merkado, mataas na ang bigay. Kasi nga kaya nga, sir Ganun. Yun ang hinahat ng tao. Yung mga pangako niya. Siyempre, pangako. Ganun naman talaga pangako. Pero pag mahirap talaga. Ba't saan siya? Sa ibang trabaho ng Congressman? Maraming dagdagan naman eh. Maraming trabaho naman eh. Marami siyang project na pinatulungan na maraming trabaho. mga magsasaka natin. Pangako lang talaga inaharap ng mga tao sa kanya. Talagang mahirap din yun. Mahirap yan. Lalo na ngayon, sir, dahil buong mundo naman apektado ng inflation rate, di ba? Hindi na maipapalik yung dating mura. Kasi kung mura, paano yung umuuna? Di ganun, di kabawa naman yun. Opo. Sila yung malulugi. So, sir, ano pong masasabi nyo dito sa itong Esplanades na to? Ito maganda to. Wala pagkagabi, maganda to pag may ilaw. Maraming tao. Yes. Tsaka, sir, Pinagduktong na to. opo. Dati magkahiwala yan eh. Pinagduktong na kaya maraming mga pasyan. Lalo pagkagabi, maganda. Tsaka, sir, magkakaroon na rin dito ng mga market, mga stalls, Yun, no? na pwedeng maghanap buhay yung mga kababayan natin. Yung may ginagawa doon eh. Yung yun, parang ganyan din. Meron silang doon, may parang gagawin Parang aside sa turismo, syempre transportasyon kasi magkakaroon po ng ferry dito. And maliban doon, yung dagdag hanap buhay para sa mga kababayan natin na yung magkakaroon ng opportunity na magtayo ng negosyo nila kasi magkakastol. Magkakatrabaho dito, tsaka hindi katulad dati ito, puro water lily dati ito, tsaka yung gilid yan, walang tao na pumunta rito. Yan, mula na impisahan yan. Pinuloy nila hanggang doon. Meron din doon, meron pa isa pagka nagawa yun. Opo. May Tita Market, maganda ron. Kasi may tindahan yung yung yun, yung niya. Pinuloy niya. Hello, ma'am. Jane po. Ma'am Jane, tanong lang po namin kung ano pong masasabi nyo dito sa proyekto ni President Bongbong Marcos. Sa ngayon po, nabago na. Ang ganda po ng pinagbago. At the same time,
pag pasyalan, ganun. Ang ganda po ng pinagbago po. Ayun lang po. Ma'am, bilang si PBBM po kasi magto 2 years na po siya bukas. Ano pong masasabi nyo sa pamumuno ni President Bongbong Marcos? Sa pamumuno po niya, bilang presidente, maganda naman po yung pamamalakad niya. At, wala na akong masabi. Ayun lang po. Ayan. Ito naman wala namang ano eh. Bali, approve po si PBBM. Ayan, maraming salamat po. Narinig nyo naman po yung mga sinabi ng ating mga kababayan. Siyempre ako, gusto ko rin sagutin yung mga tanong ko na yun. Ako ay isang pro-government na sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Inaalam ko po talaga mga kababayan, everyday po yan. Hindi lang dahil sa nagko-content ako. Responsibilidad ko bilang Pilipino na alamin kung ano ba, kung may ginagawa ba yung ating pamahalaan. At yun po ang ginagawa ko everyday. Sinecheck ko po lahat ng activities ni President Bongbong Marcos, yung pamamahagi niya po sa ating mga kababayan, yung mga programang ginagawa po niya para sa yung mga programa pong ito magbibinipisyo rin po ang ating mga kababayan. So yan mga kababayan hindi kasi talaga ako usually nagpupunta sa mga lugar-lugar. Hindi ako gala talaga. Lalo na sa mga lugar na hindi ako familiar. Pero ito nga po, ang masasabi ko dito sa proyekto po ni First Lady at ni President Bongbong Marcos is napakaganda po. Bakit? Kasi po, bukod sa yung pag-rehabilitate po ng Pasig River, bukod po sa turismo, dagdag turismo, syempre, another tourist spot po yan, no? Syempre, pag may turismo or pag may mga ganyang attraction, is ma-attract po tayo ng mga, hindi lang mga Pilipino, mga kababayan, pati po ng mga banyaga, di ba? So, aside sa turismo na hatid po ng proyektong ito, is magkakaroon pa po ng oportunidad ang ating mga kababayan na magkaroon po ng hanap buhay dyan. Kasi po, kung matatandaan nyo po, kung updated po kayo sa mga content natin, nabanggit ko po doon yung ilan sa mga activities or ilan sa mga proyekto pa po na ilalagay po dyan, yung 25-kilometer stretch niyan, magkakaroon po ng various activities. At ilan na nga po dito is yung mga floating markets, yung mga pavilion, na pwede pong maging stall or pwede silang pumwesto para magtinda po ng mga paninda nila. So, pahanap buhay po yan para sa ating mga kababayan. And aside from that, mga kababayan, isa rin po itong magiging another transportation or yung parang option na transportasyon para sa ating mga kababayan kasi nga po magkakaroon po ng ferry station dyan, yung Pasig Ferry Station dyan po sa Esplanades. So makikita nyo po dito sa mga pictures na to, ilan lamang po ito mga kababayan sa mga various activities na ilalagay po dito sa kabuuan po once na natapos na itong proyektong ito. So, yun po yung mga ilan sa makakatulong po sa ating ekonomiya at sa ating mga kababayan. Siyempre, turismo, transportasyon at oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. So, napakaganda po talaga ng vision ni PBBM at ni First Lady Lisa noong sinimulan po nila yung proyektong ito. At ako po ay saludo at thumbs up po ako kay President Bongbong Marcos. So, ako naman po, ang masasabi ko sa pamumuno ni President BBM, for 2 years po na siya ang ating presidente. Kasi nga 2 years na po siya nitong June 30. So, ngayon na po yan, ngayong araw po mga kababayan. 2 years na po si PBBM bilang presidente natin. Ako po, lang halong kaplastikan mga kababayan since ako po ay updated sa lahat ng activities, sa lahat ng proyekto at makikita ko po. Siyempre, responsibilidad ko na po yun bilang Pilipino na alamin, magsaliksik, kung ano po yung mga nagagawa ng ating administrasyon. Ayoko naman pong iasa yun kasi dapat mismo sa atin magsimula na kung gusto mong malaman kung ano yung ginagawa ng administrasyon, maging aware, maging update ka, alamin mo kung ano-ano ba yung mga ginagawa niya. Hindi pwedeng sasabihin mong walang ginawa kasi marami pong ginagawa.
At ako nga na bilang sumusubaybay kay President Bongbong Marcos, para sa akin, parang gusto ko pong itong komentaryo na ginagawa ko, ito pong ginagawa namin ng mga vloggers sa sumusuporta kay PBBM. Ito po yung way namin na kasi nga gusto namin maipakita, mai-share po sa inyo kung ano ba yung mga nagagawa ng ating pamahalaan at para po hindi po maligaw ng landas kasi marami tayong mga kababayan. Yun na lang yung term, naligaw ng landas. May mga kababayan tayong naligaw ng landas na pagkit napanood niya itong vlogger na to sa kabilang grupo, sasabihin na lang nila, yung parang mindset na lang nila walang ginawa si President Bongbong Marcos or walang ginawa si President Bongbong Marcos. Pero pag sila mismo nag-research, or kung mapanood man po nila itong mga commentary namin ng mga pro-government vloggers, makikita po nila na marami pong ginagawa si President Bongbong Marcos. Turuin mo mga kababayan sa isang araw, ilang activity ang nakahilera, 3, 4. Diba? Nakakapagod yun mga kababayan. Diba? Nakakapagod po yun. Pero si President Bongbong Marcos mahal niya po yung trabaho niya, kaya ginagawa niya po ang lahat. Sobrang sipag ng presidente natin, diba? Para maipaabot po yung tulong na kinakailangan ng ating mga kababayan. So, yun lamang po mga kababayan. And kayo po, gusto ko pong malaman ang inyong komento. Ano pong masasabi nyo sa pamumuno ni President Bongbong Marcos na ngayon nga po ay ika-2 taon niya na po bilang presidente ng ating Pilipinas. So, yun lamang po mga kababayan and maraming salamat po sa inyo lahat.